Ka-Express, mas handa at mas komportable na si Quentin Malura-Brown sa sistema ng Gilas Pilipinas habang papalapit ang second window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Matapos ang kanyang unang dalawang laro kontra Guam nung nakaraang window, aminado ang 6'10" big man na mas malinaw na ngayon sa kanya ang role niya sa rotation at kung paano siya makakatulong sa team structure. At ayon kay QMB, malaking bagay ang familiarity sa sistema. Nung unang window, nangangapa pa siya sa spacing, defensive coverages at timing ng team sets. Pero ngayon, mas confident na siya kung paano mag-fit sa playing style ng Gilas. Ang adjustment na ito ay mahalaga, lalo na't mas mataas ang level ng kalaban sa susunod na laban kontra New Zealand sa February 26 at Australia sa March 1. At isa sa malinaw na advantage na dala ni QMB ay ang kanyang size at physical presence. Binanggit niya na hindi matuturo ang laki. Natural asset ito na magagamit laban sa malaking frontline ng Oceania teams. Kilala ang New Zealand at Australia sa kanilang physical brand of basketball, agresibong rebounding at high-pressure defense. Kung undersized ang lineup, mahirap tapatan ang ganitong estilo. At bukod sa size, tinukay ni QMB ang dalawang critical factors, rebounding at ball protection. At ayon sa kanya, pipilitin ng New Zealand na pabilisin ang laro, mag-press sa depensa at mag-force ng turnovers para masira ang offensive rhythm ng Gilas. Kapag naging careless sa bola ang Pilipinas, mabilis itong mapaparusahan sa transition points. Kaya malinaw ang blueprint, kontrolin ang defensive boards para maiwasan ang second chance points at protektahan ang bola para hindi mabigyan ng easy baskets ang kalaban. Mahalaga rin ang composure. Binanggit ni QMB na kapag masyadong tight ang players, mas nagkakamali ito. Ang pag-enjoy sa laro at panatilihing relax sa ilalim ng pressure ay bahagi ng mental preparation. Sa tactical side, magiging mahalaga ang interior presence ni QMB, hindi lang sa depensa, kundi pati sa screen setting at paint positioning. Makakatulong ito para magkaroon ng mas maayos na spacing at shot selection ang mga guards ng Gilas. Sa depensa naman, ang kanyang rim protection ay maaring mag-limit ng inside scoring ng kalaban. Well, sa kabuuan, alam na ng Gilas ang kailangan gawin kontra New Zealand, gamitin ang size advantage, panatilihin ang discipline, at kontrolin ang tempo. Ang comfort level ni QMB sa sistema ay nagbibigay ng mas matatag na pundasyon habang papasok ang team sa mas mabibigat na laban sa qualifiers. At may malinaw na adjustment ang Gilas heading into the second window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. At sa gitna ng plano, isang pangalan ang sentro, Quentin Malura-Brown. Mas kumpiyansa na siya ngayon matapos ang kanyang unang exposure sa ating national team system nung nakaraang window laban sa Guam. At ayon kay QMB, mas komportable na siya sa sistema ng Gilas. Nung una, nangangapa pa siya, bagong environment, bagong teammates, bagong playbook. Pero ngayon, mas malinaw na sa kanya kung saan siya papasok sa rotations at kung paano niya magagamit ang kanyang physical tools sa team structure. Ang familiarity na ito ay mahalaga, lalo na't mas mataas ang level ng kalaban sa susunod na dalawang laro kontra New Zealand at Australia. Ang pangunahing advantage na dala ni QMB ay simple lang pero critical, laki at lakas. Sa international basketball, lalo na laban sa Oceania teams, size matters. Ang New Zealand at Australia ay kilala sa kanilang physicality, front-court depth at high-tempo style. Hindi madaling tapatan ang ganitong profile kung undersized ang lineup. At dito papasok ang value ni QMB. Tulad ng sinabi niya, hindi mo matuturo ang size. Natural edge ito na pwedeng magbigay ng rebounding stability at rim presence sa Gilas. Pero hindi lang ito tungkol sa pagiging malaki. Strategic din ang approach. Binanggit ng QMB na mahalaga ang rebounding at ball protection. Ang New Zealand ay aggressive sa defensive pressure at transition game. Gusto nilang pabilisan ng tempo, mag-force ng turnovers at sirain ang offensive rhythm ng kalaban. At kung makokontrol ng Gilas ang defensive boards at maiwasan ang live ball turnovers, mababawasan ang easy scoring opportunities ng Tall Blacks. Well, sa madaling salita, alam na ng Gilas ang blueprint, kontrolin ang rebounds, protektahan ang bola, at gamitin ang size advantage para ma-neutralize ang physicality ng New Zealand.
Ang papel ni QMB ay hindi lang stats production, ito ay structural balance sa loob ng paint. Habang mahalaga ang physical tools ni QMB, mas malaking laban ang mangyayari sa mental at tactical discipline. Isa sa malinaw na punto niya ay ang pag-iwas sa pressure. At ayon sa kanya, kapag masyadong tight ang laro, mas maraming pagkakamali ang mangyayari. At kontra sa mga team tulad ng New Zealand at Australia, bawat turnover ay pwedeng maging momentum swing. Ang Oceania teams ay kilala sa structured pressing defense at half-court physicality. Hindi sila basta-basta bumibitaw sa rebounds at madalas silang mag-collapse sa paint para pilitin ang outside shots. Para sa Gilas, mahalagang hindi madalas sa bilis ng kalaban. Tempo control ang isa sa magiging susi. Kapag napasok ng New Zealand ang gusto nilang pace, magiging uphill battle ito para sa Gilas. At dito magiging critical ang interior presence ni QMB. Bukod sa rebounding, ang kanyang screen setting at paint positioning ay makakatulong para magkaroon ng mas maayos na shot selection ang mga guards ng Gilas. At sa depensa, ang kanyang rim protection ay maaring magpababa ng efficiency ng kalaban sa loob. Pero hindi ito one-man solution, kailangan pa rin ng cohesive execution mula sa buong lineup. Ang chemistry, communication sa defensive switches at disciplined ball movement ay magdidikta kung magiging epektibo ang game plan. Sa ngayon, mas malinaw na ang identity ng Gilas sa window na ito: physical readiness, structured defense at composure sa ilalim ng pressure. Ang comfort level ni QMB sa sistema ay nagbibigay ng mas stable na foundation. So ang tanong ngayon ay hindi kung kaya bang makipagsabayan, kundi kung gaano kahusay maipapatupad ang planong ito sa actual game situation. Dahil laban sa New Zealand, hindi sapat ang lakas lang. Kailangan ng execution, patience at collective focus para makuha ang panalo. Well, sa kabuuan, malinaw na ang laban ng Gilas kontra New Zealand ay hindi lang tungkol sa talento, kundi sa tamang execution ng game plan. Nasa papel man ang size advantage at physical tools ni QMB, ang tunay na magiging sukatan ay kung paano ito maisasalin sa actual game situation. Ang Oceania teams ay kilala sa disiplina, bilis at physicality, kaya hindi sapat ang lakas lang, kailangan ng control sa tempo, matalinong shot selection at limitadong turnovers. Ang mas malaking development dito ay ang comfort level ni QMB sa sistema. Sa international basketball, mahalaga ang chemistry at timing, lalo na sa defensive rotations at rebounding battles. At kung magiging consistent ang interior presence ni QMB at makakatulong siya sa pag-secure ng defensive boards, mababawasan ang second chance points ng kalaban at mapipilitan ang New Zealand na mag-adjust. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.